Dito pa lang sa unang bahay mga idolo, mga kapobre, nagkagulo na agad, nagkasakitan na agad dito kanina dahil lang sa hindi maintindihan na kung sino bang dapat kausapin. Humihingi ng palugit ang mga residente dito na gustong padlakan ng NHA. Pero anong ginawa nila? Wala, hindi nila pinagbigyan. Ang akala kasi nila, madali lang nila makuha, umapadlakan yung mga bahay dito. Pamalag yung mga residente ng Southville 3. Buong Southville 3 ang nagtulong-tulong na dito, mga idolo, para lang hindi matuloy ang pagpadlak. Kasi pag naumpisahan yan, uubusin lahat ang mga bahay dito sa Southville 3. Sa unang bahay pa lang mga idolo, nagkaroon na ng tensyon o nagkagulo na. Gaya na sinabi ko kanina mga idolo, unang bahay pa lang na gusto nilang padlakan ay hindi agad nila nakuha ng padlakan. Alam nyo kung bakit? Dahil may entry pass, may papel din yung bahay na yon. Ito ang hirap dito sa mga tauhan, Mayor Alam niyo kung bakit nagkakagulo to? Dahil din daw po kay Mayor. Nagkaroon ng kaguluhan dito dahil po may pinirmahan si Mayor na ituloy ang pagpadlak sa main road ng housing na ito. Ito yung pangalawang bahay na gusto nilang padlakan mga idolo. Ang mahirap dito kasi kahit court order wala man lang silang dala. Katibayan na gusto nilang padlakan ang bahay na ito dahil 23 na bahay ito ang naka-line up para padlakan nila, pero tingnan yung ginagawa nila, harassment, Mayor, mga tao, to mga puso, di ba? Muntinlupa City. Baka sabihin mo wala kang alam dito, Muntinlupa City ang dala ng puso na to, Ang akin lang dito mga idolo, Hindi kaya propaganda na naman to ng munisipyo natin dahil malapit na ang eleksyon? Sa tingin nyo, dahil pag nagkaganon, pupunta yung mga taga-housing kay Mayor para makiusap, makiusap na wag mo nang padlakan yung mga bahay nila. Naghahanap buhay din ng mga tao na to Bakit ba? Ano bang problema? Ang problema daw dito, sabi ng namamahala ng NHC ay itong mga residente dito ay hindi naman talaga sa kanila totally bahay ito. Bininta o binili nila sa may mga may-ari na ayaw manirahan dito o kaya walang hanap buhay. Kagaya kanina ng unang bahay na pinasok nila, alam niyo yung nangyari, napahiya sila, alam niyo kung bakit, nandoon yung may-ari ng bahay, sila pala yung may-ari, andun yung papel, may papilis mga kapobre, nandoon pala. Bakit naman Mayor, dapat ikaw ang pumunta dito, nasaan yung kapitan? Dapat kayo ang pumunta dito kasi alam niyo kung bakit, mga butante ninyo ang nandito, karamihan sa mga nandito, mga butante, almost 20,000 na mga butante dito sa Southville 3, solidong Muntinlupa, bumubuto. Kahit mga kagawad, wala. At itong pangalawang bahay na gustong gibain ng mga tauhan nyo, kumplito dokumento, Mayor. Kumplito dokumento. Andyan yung may-ari sa loob. Masama bang magnegosyo yung may-ari ng bahay na ito? Masama ba yun, Mayor? Dapat pumunta kayo dito, kayo ng mga lokal. Kayo dapat ang mag-ayos nito. Dapat kinakausap yun, nagpapatawag kayo ng meeting man lang sa mga taga dito sa housing para maintindihan nila at maipaliwanag ninyo ng maayos at para maintindihan ng taga rito ang mga dapat gawin o tama ba sila o hindi. Sabihin na natin tama yung taga-NHC. Pero dapat hindi humantong sa ganitong sitwasyon, Mayor. Hindi dapat humantong sa ganitong sitwasyon. Mga tao mo kami. Bumuto kami sa iyo, Mayor. Isa kami na bumuto sa iyo. Ikaw yung ama ng bayan ng Muntinlupa. Kanino ba kami makikinig, Mayor? Sa taga-NHC o sa iyo? Di ba? Tulungan nyo kami, Mayor. Ipaintindi mo sa amin, ipaliwanag mo sa amin kung ano ba talaga ang dapat naming gawin. Inuulit po namin, wala kaming samaan ng loob sa inyo. Ang amin lang, dapat may tumayo na kahit isa man lang na taga dito, taga munisipyo o taga barangay man lang na aming binutuhan para maipaliwanag sa amin o maintindihan man lang namin kung ano ba talaga. Kasi wala Kahit isa wala. Kung may nasabi man akong masama, inuulit ko, humihingi ako ng dispensa. Humihingi ako ng tawad. Ang akin lang na sana matulungan mo kami. Maraming salamat. Yun lang.